Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o yung hanging amihan na patuloy ang lumakas or nagbugso dito sa area ng northern Luzon. Samantala ito namang shoreline o yung salubungan ng mainit at palamig na hangin, magdudulot rin ng mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng central and southern Luzon. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, especially dito sa malaking bahagi ng Luzon, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon. Samantala, magdudulot rin ng mga kaulapan itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. For the rest of Visayas and the rest of Mindanao, magpapatuloy itong fair weather conditions. Pero ngayong hapon hanggang mamayang gabi, asahan pa rin natin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayo binabantay ang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring maging bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa area ng Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng amihan, inaasahan natin na lalakas muli ito bukas at posibleng malaking bahagi na ng Luzon ang maapektuhan nito. Gayunpaman, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na dala ng amihan dito sa area ng Cagayan Valley, posible rin dito sa area ng Aurora at sa bahagi ng Quezon. Kaya saan natin mataas sa chance ng mga kaulapan at pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasahan bukas. At dahil inaasahan natin yung paglakas ng amihan, pababa yung chance ng ating thunderstorm activity. Kaya kung magkakaranas man tayo ng pag-ulan bukas, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang na dala ng amihan. At inaasahan na rin natin na starting tomorrow, bahagya ng hihina at lalayong epekto ng shoreline sa ating bansa. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, unti-unti na rin mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa area ng Eastern Visayas, Caraga at sa Davao Region. Ngayon pa man, asahan pa rin natin ang mataas na chance ng pag-ulan, especially sa hapon hanggang sa gabi, dahil itong Intertropical Convergence Zone, inaasahan natin na makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. For Visayas, magpapatuloy itong fair weather conditions at nandiyan pa rin yung mga chance ng panakanakang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, dahil naman sa northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, ay may mga pag-ulan man tayong posibleng maranasan at ito yung mga pag-ambon na dala ng northeast monsoon. Sa kalagayan naman natin karagatan, as of 5 p.m. today, may nakataas tayong gale warning dito sa eastern coast ng Cagayan, sa bahagi ng Isabela, Aurora, itong northern and eastern coasts ng Quezon, kabila na dyan ang Polillo Islands. May gale warning rin tayo nakataas sa bahagi ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, at itong northern and eastern coasts ng Catanduanes. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At dito naman sa area ng Eastern Visayas, inaasahan rin natin dyan ang moderate to strong o yung katamtaman hanggang sa malalakas na alon, kaya iba yung pag-iingat rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa nabanggit na lugar. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, malaking bahagi ng Luzon sa northern and central Luzon, so sa mga syudad yan ng Metro Manila at Baguio City, inaasahan natin na sa mga susunod na araw ang pag-iral ng amihan. Kaya asahan pa rin natin yung pagbaba ng temperatura, especially sa madaling araw. Kaya malamig na panahon na ating inaasahan for the next 3 days. Pero dito sa area ng Bicol Region, pati na rin sa lalawigan ng Quezon, so sa syudad yan ng Legazpi City at malaking bahagi pa ng Southern Luzon, starting Wednesday and Thursday, inaasahan muli natin ang posible epekto ng shoreline. Kaya mataas sa tsansa ng thunderstorm activity ang ating inaasahan, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa bahagi naman ng Visayas, itong Western and Central Visayas, so sa mga syudad yan ng Metro Cebu at Iloilo City, magpapatuloy itong fair weather conditions sa 3 araw na ito from Tuesday to Thursday, maliban na lamang sa mga tsansa ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Pero dito sa Eastern Visayas, sa Tacloban City, starting Wednesday hanggang Thursday dahil sa epekto nga ng ITCZ
or yung Intertropical Convergence Zone, mataas sa tsansa ng pag-ulan ang ating inaasahan sa mga nabanggit na araw. Sa areas naman ng Mindanao, sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, inaasahan rin natin ang pag-iral ng ITCZ sa areas na ito. Ngayon pa man, fair weather conditions sa ating inaasahan, mostly cloudy pagsapit ng tanghali at babagsak yung mga palandali ang pag-ulan, nadala ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 5:41 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:23 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palangin bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.